sa Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Gemini? Kamusta? Anong meron? Anong bag? Anong paulit-ulit na ginagawa? Kasi sa Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. Collective energy ng mga Gemini. Collective energy ng mga Gemini. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Gemini, let's see. Belated happy birthday sa lahat ng ating mga Gemini. Anong pinaggagawa? Overthinking malala. Very Gemini. Anong ino-overthink? Bill ba yan sa kuryente? Okay. Page of Swords. Meron kang inaalam at hindi mo makuha yung sagot, yung linaw. Kaya ino-overthink mo na lang at atras abante ka kung gagawin mo ba to, magdidesisyon ka na ba o hindi pa. Hindi pa ikaw convinced kung ano yung mga nag-gather mo na information with the Page of Swords. Kaya, imbes na magtanong ka, nag-o-overthink ka lang malala. Okay? Atras, abante. Ano to? There's a passionate connection na it feels like hindi nag-umpisa ng mabilis, but parang okay. For some of you, nagkaroon ng isang connection na nag-umpisa ng mabilis, nangyari na to in the past, and hindi ready si masculine for this connection. For some of you, there's a masculine here na hindi niya maumpisahan ang isang passionate connection because this masculine doesn't feel na ready siya nakausapin yung feminine sa connection na to. Justice card, may mga iniisip, how to make things right. Ano ba daw talaga gusto ni masculine? Ready ba siya for commitment, for long term? Or hindi? Bago daw mag-offer ng love si masculine, inaalam muna niya kung long term ba si feminine? Or tatagal ba to? Okay? Para hindi lang sayang sa panahon. Maraming inaalam. So, steady ka lang, nandyan ka, pinag-aaralan mo tong new person na to. Na-hurt ka na in the past, Gemini. So, ayaw mo na rin. Kung dati napaka-impulsive mo pagdating sa pag-ibig in making a decision, right now, sabi mo, aayusin mo na. Napapagod ka na rin. You want clarity because nagkaroon ka ng mga situations, love situations in the past where you feel parang natrap ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman gusto. There is a past connection na parang nag-umpisa ng mabilis or hindi masyadong napag-isipan and eventually, sabi ng ating mga Gemini, mukhang hindi naman long term and you walk away from that. Walang pagbabago, you feel defeated at sabi mo, teka lang, parang mas okay na humanap na lang ng talagang kasundo mo. For some of you, there's a feminine in this connection who's dealing with like two masculines, isang ex-baby daddy energy, and then isang ina-entertain niya na bago. Okay. May mga pag-uusap na kailangan mangyari tungkol sa like detachment, letting go of a past connection, divorce, annulment, separation, kung ano man. Okay, let's see. Gemini, anong meron? The reason for the reading is you're trying to make the best decision because in the past, may mga akala mong okay but hindi nagbunga. There's a masculine in this connection na sabi niya ready na siya for love. I feel you're trying to avoid conflict right now. Anything and anyone or any energies na maaaring magdala sa'yo ng negativity o kung ano man sabi mo ayaw mo nun, exit ka kaagad. Okay? Marami kang pinagpe-pray. Sabi mo sana naman, no, yung mga naging betrayal in the past,
magkaroon na ng linaw. Kaya siguro sobrang careful ka na ng mga taong you're in a connection with, ino-observe mo. Meron ding someone na nag-betray sa'yo na hanggang ngayon hindi pa naman totally over. May mga kailangan pang pag-usapan, pagkasunduan. I don't know, may hinihintay ka bang settlement? Separation ba to? Conjugal property? Kung negosyo, parang paghahatian ba to? May sisingilin ba? Something like that. Nagkaroon ng betrayal in the past at pinapakiramdaman mo tong tao na to kung niloloko ka pa rin. Okay? Right now, ang ating mga Gemini, ready ka na ba talaga sa pag-ibig? Merong isang bawal na pag-ibig na nakadikit sa'yo. The forbidden fruit. Nagdadalawang isip ka. Ayan tayo eh. I feel someone is involved sa isang kasal at nag-iisip ka, especially sa side ng masculine, kung worth it ba na i-keep both. Okay? Ang isang kasal at isang relasyon na gustong-gusto mo. The forbidden fruit. Okay. Wala akong nakikitang divorce or annulment here, but more of like planning how to keep both. Marami ka rin iniisip sa kapirahan kabuhayan. Ingat, like if kung meron kang minamanifest na something about kapirahan, okay. Basta walang illegal ha. Kasi may nakikita ako dito na like, you might find a strategic way to win a court case, but you're trying to find the balance. This is like para makuha mo yung pabor. Total niloko ka naman niya, binitray ka, edi gagawa ka rin, nahanap ka something like loophole sa batas para makuha mo yung pabor at mabawi mo lang yung malaking pera na to. Okay? May kakausapin ka, lawyer, or kung sino man magbibigay sa'yo ng advice para mabawi mo to. Na parang niloko ka eh. So, yun, hahanap ka ng strategic way. Okay? The person you're dealing with, nagsisinungaling sa'yo. Matalino din ang taon na to. You might be dealing with a Libra, Capricorn, Virgo. Alam mo, tatakbuhan ka nito. Salbahe to. Lalo na kung may court case with a Libra energy. Kung tinatanong mo, nag-iimbestiga ka at naghihintay ka kung mapagkakatiwalaan mo na siya, no. Iwa-one up ka ulit nito. Careful. If this is a love situation na marami ng false promises at nasaktan ka na nitong tao na to, no. Hindi siya nagbago. Okay? Selfish pa rin to. Ang gusto nitong tao na to is makatakas sa accountability. At kapag nakahanap siya ng paraan, wala na, mawawala na to. Okay? Marami kang ino-overthink, kapirahan, kabuhayan, pag-ibig. Sabi mo sana magkaroon na ng solusyon matapos na ang iyong mga pinoproblema, especially tungkol sa pera. Okay. Meron kang iniisip about partnership, business, or love that you might feel na mukhang wala na to, nasira na yung pagtitiwala. Tanggap mo na hindi para sa'yo ang tao na to. But i-claim mo lang yung victory mo. If this is like a divorce, kukunin mo na lang yung para sa'yo. Kung negosyo to, like may court case ko ano man, or pag-uusapan kung ano ba sa kontrata yung mga dapat para sa'yo, hatian. Okay? May isang partnership na sabi mo, tama na. Cutting the losses. Meron kang isang taong gusto. Just make sure na hindi mo to gagawing rebound. Okay? Because you're trying to heal. Nasaktan ka. Ready ka ba talagang magmahal? Or ginagawa mo band-aid treatment itong isang taong gusto mo? Wag naman. Okay? Makakasama mo to sa isang reunion, gathering, networking, something like that. Okay, Gemini,
Okay, 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 okay. Okay. It feels like itong taong gusto mo, magsisimula to as like, hindi ka naman naghahanap ng seryoso. Parang gusto mo lang ng band-aid treatment, ng rebound. Someone that would entertain you because sobra kang na-hurt sa isang partnership in the past. But it feels like kahit hindi ka handa para sa pag-ibig and you're trying to heal, kita may bandage siya sa ulo, trying to heal, hindi ready for love. But makikilala mo tong tao na to sa isang community, pwedeng office, pwedeng church, or gathering, reunion, maka-attend ka ng kasal, kung ano man, makikilala mo siya, ipapakilala ng isang kaibigan while you're healing sa iyong broken heart. Pero ang nakikita ko lang naman dito, mag-heal ka muna at ayusin mo yung intention sa tao na to. Kasi may potential siya na may mabuild kayo na something solid together. You'll take a leap of faith with this person. Pero hindi ito yung parang high school type of love na nakakakilig, something like that. Makikita mo to na parang, okay, pwede kayong mag-build ng something together. Pero alam mo, kapag ito ginawa mong rebound, maghihiwalay din kayo. Sayang naman. Kasi may potential. Kaibiganin mo na lang muna, kilalanin mong mabuti, huwag magja-jump agad sa relasyon na to. Kasi pag ginawa mo siyang rebound, maghihiwalay din kayo. Sayang, may potential. Okay? Pera, pagdating sa negosyo, pera, kung may pautang na scam ka, kung sino yung taong inaabangan mo, kung mapagkakatiwalaan mo na siya sa mga pangako, I don't think so. Ingat ka sa tao na to. Parang nag-iisip siya ng paraan para matakasan niya yung obligasyon sa'yo pagdating sa pera. Kung may court case, mas mabuting may papel, may batas na involved. Kasi maloko to. Like, iisahan ka nito. Okay? It's either wala kang makuha or halos wala kang nakuha. So, ingat ka. Love life, mag-heal muna. Just make sure na ready ka for love. Pero kung gusto mo lang ng casual connection, be honest dito sa tao na to. Para simula pa lang, alam nyo kung align kayo. Kasi pag hindi align, maghiwalay din kayo. Okay? That's it. Yun lang. And that would be the Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your July reading. Ang bilis, no? Mid-year na. PM me, PM, message mo na for your personal reading. Bye-bye, Gemini.